Ito po ang wiring diagram ng spin dryer. Kapag po hindi umiikot ang inyong spin dryer mga ka-repairman, ito po ang gagawin ninyo. Gagamit po tayo ng tester, pero bago yon, ito muna yung diagram. Panoorin nyo po ito. Unang step, yung pong common ng motor. Meron po tinatawag na common ng motor. Ito po siya. Naka-indicate po yan sa sticker ng motor. Ayan, ang sabi rito ay blue. Ayan po yung common ng motor, blue. Tapos yung sa taas, sa gitna, red. Sa pinakataas po ay yellow. Ayan, tapos may mapapansin po kayo na arrow dito. Ayan, yung dalawang parang magkakalapit. Yan po yung capacitor. Ayan po yung motor. Ayan, ayan po yung blue na yan. Yun po yung common. Ibig sabihin ng common, diretso po yan sa plug. Ito po yung saksakan natin. Ayan, iniksihan ko lang po para mas madali yung makita. Ayan, ito po yung common na sinasabi ko kanina. Ayan po, sa plug po yan. Ayan, diretso po sa plug yung common. Tapos yung red at yellow, yung tinutukoy niyang capacitor, ito po yun. Yung dalawang wire na to. Ayan, ito po yung capacitor. Ayan. Tapos ito po yung sa red. Tapos ang timer naman po, yung last, yung timer. Sa spin dryer po, meron po tinatawag na door switch. Ito po yung door switch na example. Ayan, pero yung iba, metal po, no? Bakal. Pero walang pinagkaiba. Kapag po nagdikit yung bakal, ibig sabihin po may contact. Iikot na yung dryer. Ayan, no? May contact. Ito po yung spin timer. Ayan po. Yung isang wire po, dito yan, sa kanyang door switch. Tapos, yung dalawang wire po na magkabila sa may timer at door switch, ito po yan. Yung isa po dito sa plug, 'di ba? Meron pa tayong spare na plug, ayan, no. Yung isa linya sa common, yung isa naman plug dito po 'yan sa timer. Spin timer. Ayan, tapos mga ka-repairman, yung pong nakakonek na isang wire na to ay pupunta po ito sa gitna. Ayan, sa gitna, sa red po 'yan, sa red. Ayan, no. Ayan po yung red. So 'yan po, no. Sa red. Ayan, ayusin ko lang po yung wiring natin mga ka-repairman para hindi po kayo malito. Ayan. Sa red po ito. Ayan po, no. Papaliwanag ko po step by step kung ano po yung gagawin ninyo sa pag-test ng motor. Ayan, ituturo ko po spin timer, door switch. Ito pong door switch ay magkasama po yan. Kasi kung sira po yung door switch, kahit na naka-timer, hindi po ikot ang dryer. At tapos, ito po yung isang wire na to ay nagpunta sa red. Tapos, ayan mga ka-repairman, capacitor po, ito, yung red at yellow. Ayan. Tapos, yun po yung common sa plug. Ayan, nakabuhol po siya. Tapos, yung isa naman na linya ng isang plug ay nagpunta po sa timer, ng spin timer. So, yun po. Kapag po walang power ang spin dryer ninyo, hindi po umuugong. Ito po yung unang check ninyo kapag po hindi umuugong ang dryer. Kapag walang power po, no? Ayan, ganito ng tester mga ka-repairman. Isilak po ng X1. Ayan, X1 po kailangan papalo po. Magre-reading ang tester natin kapag nag-test po tayo ng continuity. Ayan, may reading po, no? Nasa gitna yung reading ng X1. Nasa gitna po, no? Pero sagad po natin para hindi po kayo malito. Ayan, X100 ko na po, no? X100, ayan. Unang test po, kapag walang ugong ang motor ng spin dryer, ito po, yung kanyang door switch. Ito po yung usually na problema kapag wala pong ugong ang makina. Door switch. Tulad na sinabi ko kanina, yung iba po ay bakal, no? Metal. Ayan. Kailangan po, kapag tinasiport ng magkabila, ayan, magkabila po yung test, no? Tapos, ibaba yung cover po ng spin dryer. Yung takip niya po, no? Yung cover niya. Kapag po binaba, doon magko-connect yung door switch. Ito po. Ayan, kailangan po may reading ng ganyan, no? Kapag po binukas yung door switch, ayan, mamatay siya. Kapag binaba po yung door switch, mag-on po yan. So ayan po, kapag po hindi nag-on habang nakababa yung door switch, ibig sabihin po, sira po ito. Or sira yung door switch na yung sinasabi kong bakal. So yun po, no, kapag hindi umugong. At kapag naman okay na po yung door switch, hindi pa rin gumagana, wala pa rin ugong, pero hindi po sira ang door switch, doon na po tayo sa motor. Ayan. Sa motor mga ka-repairman, kung minsan, yun po, talagang blanco, walang power talaga. Ang pag-test po ng motor, ganito po. Ito rin po ang dahilan kung bakit, yun po, no, umuugong lang ang dryer, ayaw umikot. Ayan, kapag umugong po yung dryer, ayaw umikot, ito po, select po natin ng X1 key, ang tester po natin. X1 key po, malalaman po natin na reading ng motor, kung good or bad na po. Ayan. Sa pag-test po ng motor mga ka-repairman,
ayan, kailangan po natin tanggalin ng isang supply ng capacitor. Ito, tanggalin po natin yung supply ng isang capacitor, yung yellow. So ayan, no, kasi pag nakalagay po yung capacitor ng sa supply po ng capacitor yung motor, magre-reading po yan. Ayan, sa pag-test po kailangan natin ng ito, yung dalawang tester po, no, nakaselect ng X1K. Tapos ito po yung common, diyan po tayo maglalagay ng isang tester. Ayan, tapos mga ka-repairman, kailangan po yung red na to, yung red na po yan at yellow, kailangan po may reading. Ayan, no, diba ito yung supply ng capacitor, red at yellow, kailangan po pareho may reading yan. Ayan, subukan natin, no. So yan po, may reading po, no, may reading yung red. So kailangan po yung yellow may reading din. Subukan natin yellow. Ayan po, walang reading ang yellow. Ibig sabihin mga ka-repairman, kapag ganyan ang issue, umuugong lang ang motor, ibig sabihin po, sira po ang motor kapag nag-tester po kayo. Ayan, no, kailangan po yung yellow may reading. Wala po, gamit ang tester ng X1K. Yung red, good po yan. Pero kailangan good din ang yellow. Wala po. Yung isang tester po nasa common. Ayan, no. So ganun mag-test ng motor mga ka-repairman. At paano mag-test ng capacitor? Ayan po, no. Inalis ko yung isang linya. Ayan. Mag-test po ng capacitor kung ano po yung value. So dapat ganun din po yung reading, no. So ito pong capacitor ng dryer na to ay big motor. So kailangan ang palo po nito ay 7 microfarad. Sa mga malaking dryer, yung mga big size na dryer, 7 microfarad po. Test natin. Ayan, sa pag-test po ng capacitor, ganyan lang, oh. So ayan po, tama, 7, no? 7 microfarad. Ayan po, tama-tama, 7. So ganyan po mag-test ng capacitor. Kapag po mababa yung reading niya, hindi yung nakalagay rito, hindi match. Halimbawa, reading niya 2 lang or 3 or 4, tapos nakalagay sa capacitor 7, ay mahina na po. Yung ikot gumigewang lang, no? Or umaalog dahil nga mahina na po yung capacitor. Ayan. So ganun mag-test ng capacitor mga ka-repairman. Kapag walang reading, ibig sabihin po sira po yung capacitor. Ayan, ganun po yung step by step paano malalaman kung umuugong lang ang dryer at walang power ang dryer. So yun po. Thank you.